Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kapatid. Yan, magandang araw po kay Kuya Bal, kay Ate Edna, no? Kay Kalingap Rab. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at salamat po, pasalamatan lang po natin yung mga taong lagi pong nakasuporta sa ating YouTube channel, no? Si Ate Mina, Reggie, Mr. and Mrs. Lo, Tita Miles, maraming salamat din po. At siyempre, salamat kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, sa mga viewers na rin po, no, na lagi po nanonood sa team Kalingap sa Rochelle Community. Yan, salamat po sa inyo. Yan, palakpak po muna natin. Papurihan natin yung mga lagi pong nagsishare natin mga video. Yan, para sa inyo ito. Yan, isang mapagpalang araw po. So mga kapatid, mga kalingap, sa araw na ito, nagagawa natin ng reaction, no? Ito yung siguro napanood nyo na to sa kay Ruel. Pero panoorin pa rin natin at gawa natin ng reaction. Ito yung interview, no, ni Vincent Calyada kay Richelle at kay Ruel. Ang pamagat nito ay ito ang hinihintay ng lahat. Ayan. Ano kaya ito? Si Vincent ano na din, ano? Kinikilig din talaga eh. Siyempre, dapat talaga sa kanya yan dumaan yung pag-amin kasi siya ang naka-scout kay Rachel eh, bilang pagrespeto na din, no? So ito mga kapatid, mga kalingap, mukhang nagkaroon sila ng interview, no? Sabi nga ni Ruel dito eh, a night, no, with Vincent Calyada, dahil talagang pinaunlakan niya po yung interview ni Vincent. Nandyan po yung maglangga, no? Mapapasana all ka na lang talaga. So ito po mga kalinga, panoorin natin, ha, panoorin natin yung tanungan po nila. At siyempre, pagkatapos po nito, gawa natin ng reaction. At sa mga viewers po, free to comment po sa ating comment section kung ano po yung inyong napapansin, ano yung inyong gustong sabihin, ano yung inyong opinion. Ay malaya po kayo, ha? Huwag po kayong mahiyang mag-comment po dyan sa baba. So ito na po mga kalingap, mga kapatid, yung tanungan portion, no, nila Ruel at Richelle at Vincent Calyada. Baka narito. So, tatawagin natin itong Tonight with Vincent Calyada. Yeah, Vincent Talk. Vincent Talk. Vincent So ayan, kamusta muna kayong dalawa? Kamusta, Roel? Okay man, so far, okay lang. So far, so good. So good. Ikaw naman, Rachel? So good. Super so good. Hindi ba kayo kinakabahan sa aking mga tanungan? Hindi po. Hindi naman, kasi syempre, yung mga tanong na yan, Kayang-kaya. Alam nyo, napaparek agad ako eh. Alam nyo itong si Rachel, ano din, bungis-ngis din talaga eh. Habang, ito yung kagandahan, no, masaya siya pag, sa umpisa pa lang, parang nahiya na si Vincent dito eh. Kasi inuunahan na siya eh. Inuunahan na ni Rachel sa mga pabirong salita baga, no? So, sa umpisa pa lang ng interview, smile na sila pareha-pareha. So, ganda. hindi naman siya kayang-kaya. Based lang yan sa amin, di ba? Yes. Anong opinion namin, wala namang maling sagot dito. Hindi naman ito online visitation at Yes. online reporting. Yes. At saka, pag mahal mo yung isang tao, masasagot mo yung tanong, di ba? Di ba? Kasi mararamdaman niya yan kung paano mo sasabihin, paano mo Ano yung elaborate. random? Mararamdaman yan ang isang tao. Elaborate ko lang. Dito, ano na ako, ano, ito yung magandang sagutan eh. Siyempre, kung tuloy-tuloy ka magsalita, hindi nag-rap. Pag nag-rap daw, pag nag-utal-utal, hindi totoo. ganyan ka pa. Dyan mahalata, dyan mahalata. Oo. Malay mo nag-iisip ng term. Oo, eh. Hindi, kahit anong term yan ga, walang... Malay mo nag-iisip ng tamang grammar. Sige na. Sige na, oh. Sino, oh? Dong, pagbigyan mo na yan. Huwag gigil na gigil sa yan, si Rachel. Jack and Poy kayo kung sinong mauunang tatanungin ko. Jack and Ang talo ang mano, ha? 1, 2, 3.
Wait, wait. Ay, dito. 1, 2, 3, go. Jack and Boy. Holy, holy, hoy. Ay, hindi! Eh, tama na. Oo, talo ka. Oo. Hindi na. Oo, Talo, talo ka. talo Hindi na. na pinagbibigyan! Hindi, Oo. hindi na MP. Oo. Kasi, Jones! okay. Ikaw na una, Rachel, ang tatanungin ko, ha? Kung anong tanong ko sa'yo, Rachel, ganun din ang tanong kay Ruel. So, ready na ba? Alright. Unang tanong, Rachel, para sa'yo. Anong... Lagyan mo na ano. Okay, dapat may wala namang background to. diretso na yan. Diretso na to. Nga nilagyan ko ng background eh. Okay, number 1. Anong katangian ang hinangaan mo kay Ruel? Eh, parang nasagot ko na eh. Iba ito. Wala talaga to si Rachel, oh. Dinadaan niya lahat sa biro, eh. Pipiko na naman si Ruel dito. Katangian. Ano? Mabait. Bukod sa mabait, consistent. Ano pa? Dapat medyo mahaba ang sagot eh. Diba ganun? Kailangan pa ba po yun? Oo, kailangan yun. Siyempre, kailangan mong i-explain kasi pag... Katangian. Ano bang katangian mo lang? Check lang. Basta pagiging consistent niya po. Tsaka may isang salita. May one word. Yung kung ano po yung sinabi niya sa akin dati, ganun pa rin po inunuri niya. Hanggang ngayon. At yun ang pinangkakapitan mo. Alright? Ikaw naman bro? Ruel? Si Ruel, siguradong mahaba ito eh. Huwag naman siguro yung speech ha. Anong katangian ang hinangaan mo kay Rachel? Siyempre bro, pag in terms sa personalities, attitude, siyempre doon na tayo mahanga sa panloob na ugali, di ba? Siyempre nakikita ko kay Langga na bilang isang strong woman, no? Di ba? Nung na-scout mo, Yes. nakita, napanood ko kung paano niya sabihin nating binubuhay or pinapalagan yung bilang ate. Di ba nakikita ko sa kanya yung ugaling mukhang si mama rin niya, ganyan, di ba? Napatulala tayo dito. Hindi, yung kung anong role ng isang mother, Yeah. talagang ginagampanan niya para sa kanyang mga kapatid, para sa kanyang papa. Kaya doon ko siya mas hinahangaan nung nakilala ko palalo. Yun. So, isa sa mga bagay na hinangaan ni Ruel dito kay Rachel, yung tumayo siya bilang isang nanay dun sa mga kapatid. No? Siya yung nagdala eh. Kasi nakita naman natin na si Rachel nawala ng nanay at siya yung pinakaate. No? Siya yung pinakaate sa magkakapatid. Doon, according kay Ruel nga, no, narinig natin na nakita niya, no, na hinangaan niya, isa sa mga hinangaan niya yung paano na unite, no, na pagsama ng maayos ni Rachel, yung mga magkakapatid, kasi ilan sila? 5, no? 5 sila. Pero siya yung nagiging pinakaate, no? Kasi wala na yung nanay nila. So, nakita ni Ruel doon na dahil doon, no, nahanga talaga siya. Napabilib si Ruel. Di ba? Ngayon talagang nakikilala ko naman siya actually sa kanyang mga ugali, kung paano niya i-handle yung kanyang sarili, no? Kaya doon ako mas lalong humanga ng pagiging totoo niya sa akin, di ba? Or sa inyo, sa mga nakasalamuhan niya. Kaya bilib ako kay Langga, and doon ako mas lalong humanga and na in love. Sorry. Yan naman si Rachel, tumagilid, oh. Nung, bago ulitin natin. Nga and na in love. Sabi niya, wala siyang naintindihan. Doon ako mas lalong humanga and na in love. Naulin na. Tingnan ko na mukhang in love. Yeah. May ganun pala yun. Okay. Oh, sa'yo na, number 2 na. Bakit? Ay, ano? Ilang tanong ba yan, Bro Vincent? Naku, mahaba-haba yan. Number 1 pa lang yun, so number 2 na. Oh, Jack and Boy. 1, 2, 3. Jack and Boy. Ang
ang galing ni Bro Benson magdala ng interview. Dadaanin si Jack Enpoy kung sino unang sumagot. Natalo si Ruel, grabe ang tawa ni Richel dito. Okay, number 2. Mga ate. Anong mang pagsubok ang dumating para sa inyo ni Rachel? Paano makakayanan para sa inyong dalawa? Sa mga pagsubok, normal lang yan sa buhay natin, di ba? Na maranasan, may pagdadaanan. Siyempre, ang una nating gagawin is yung mga pagsubok ngayon, i-serve natin yun as mga challenges sa buhay natin, di ba? Tinagalog ko lang. Di ba, siyempre, ang gagawin ko bilang isang lalaki is harapin yung mga pagsubok. Siyempre, pag-usapan kung ano mga pagsubok yun, kung pagsubok man sa amin, between sa amin ni Rachel. Yeah. Siyempre, dapat open siya and open din ako kung ano mga hindi namin pagkakaintindihan, kung ano mga problema dyan, mga pagsubok na yan mga kalingap, no? Kaya, ayun, ang gagawin ko, and siyempre, hindi din yan magiging maisa sa katuparan kung wala yung guidance ni Lord. Siyempre, kuha tayo or tawagin natin, no, na i-open natin yung problema natin sa kanya, mga problema, mga challenges natin. Kasi sa ganyang paraan, no, talagang God kasi mukhang God moves in mysterious way, di ba? Gagawa siya ng way na hindi mo ma-expect na mangyari pala yun, di ba? So ang kagandahan mo, isa sa opinion ko, no, ang ganda po ng sinabi ni Ruel dito dahil kasama nila, no, sabi nga ni Vincent, pag may mga pagsubok, anong pwedeng gawin? So sabi nga ni Ruel, pinaliwanag niya na dapat humingi ka ng guidance sa taas, no? Kasi gumagawa yan ng pamamaraan na hindi mo inaasahan. So maganda po dito, no, na sinasabi ni Ruel na may mga trials, hindi ka umasa sa sarili mo lang, kundi humingi ka rin ng gabay. Kasi alam naman natin na may mga pamamaraan si Lord, no, na hindi mo inaasahan. So ang ganda, no, malalim ang pagtingin ni Ruel, no, pagdating sa kanila ni Rachel. Lagi niyang hinihingi yung gabay para lalo pang gumanda ang kanilang pagsasama. Tapos darating yung time na, yung mga pagsubok natin, napagdaanan na pala natin. Di ba? Magsiserve yun as a lesson sa amin. No? Yes. Magsiserve yun as para maging strong kami in the end of the day. No? Para sa hinahangad or para in the next future. Kumbaga ang gusto mo, dapat lagi sa sentro si Lord. Yes, yun ang Pinaka the yung best. point ko doon. Na talagang kahit na anong mga pagsubok. No? Kasi kami po, kami lang, di ba? Kung hindi pagkaunawaan, medyo mahirap kasi Yeah. may kanya-kanyang pag-iisip or kanya-kanyang opinion. Siyempre kung i-center natin si Lord doon, gagawa siya ng way, no? Gagawa siya ng way kung paano niya ma-resolve yung konting problema lang Yes. or yung pagsubok. Yung sabi niya, yung put God in the center of your Yes. relationship para mas lalo pang i-bless, mas lalo pa Patibayin. kayong gagayad at pagtibayin sa hamon ng panahon. Yeah. Grabe yung word. Ganun, grabe yung sagot. Biglang Bro Vincent, natahimik si Rachel, natamimi sa sa mga sagot ni Ruel. Hindi niya akalain na medyo malalim, no? Pasimpleng pangiti si Rachel, pero doon kanina habang nagsasalita si Ruel, kita naman natin yung siya, napapaisip, no? Napapailing at napapatingala. Ibig sabihin nun, talagang siya, no? Namangha siya sa sinabi ni Ruel. Siguro, unti-unti nakikita niya na mas habang tumatagal, mas lumalalim itong pagmamahal ni Ruel talaga. Hindi man, lang. Actually, yung point lang doon is through God, di ba? Yes. Ina-elaborate ko lang kung paano, anong gagawin niya. Alam nyo, ang lesson dito na sinasabi ni Ruel, no? Sa lahat ng bagay, lagi mong kasama si Lord, no? Sabi niya nga, kahit anong mangyari sa lahat sa relasyon nila, kasama si Lord, lagi niyang pinagdarasal. Ito isa sa mga aral na pwedeng iiwan ni Ruel dito na dapat matutunan din natin, no, na laging priority si Lord, no, sa lahat ng plano mo, sa relasyon man yan, sa
kung ano man yan sa mga lakad, dapat laging may gabay si Lord. Okay, sa'yo naman Rachel. Ayan na. Anong- Ayan na si Rachel naman, oh. Ayan, nakangiti na naman, oh. Ano na? Mang pagsubok ang dumating para sa inyo ni Ruel, paano mo makakayanan para sa inyong dalawa? Paano makakayanan? Katulad nga po yung sinabi nilang Gab, hindi naman po ibibigay sa yung pagsubok na yun kung hindi mo kaya. Kung hindi nyo kaya. Correct. Yan. Totoo yan. Correct yan. Pag binigay sa'yo yan, ibig sabihin kaya mo yan. Tsaka lahat naman ng pagsubok talagang dumadating sa tao. Tsaka ano po, magtiwala lang kay Lord. Siyempre. Alam niyo po, ito gusto ko lang ding pansinin. Isa sa mga pagsubok na dumating doon kila Rachel at sa pamilya ng Morales, yung pagkawala ng nanay niya. Yung aksidenteng na kuryente lang yun eh. So, yun ang pinakamasakit, no? Pinakamabigat na pagsubok yun sa buhay nila ni Rachel. Pero kita nyo naman, nakayanan. Ito yung pinupunto din ni Rachel na magtiwala sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. Magtiwala ka lang. Na, yung mabigat na pagsubok, dumaan na sa kanila eh, na yun na nga, no? Na nawala sang nanay. Ang hirap siguro ng gano'n, no? Na ang nanay mo, alam mo namang wala namang karamdaman, eh, ang ikinasawi lang na kuryente. At doon nga nagsimula na medyo naghirap na sila dahil wala nang katuwang yung papa niya, si Tatay Rizan. At iba pa rin kasi itong si Rachel pala noon, lagi itong kasama ng mama niya, no? Kung saan magpunta. So, nung mawala, siya na ang tumayong nanay. Kaya, yun ang pagsubok na pinakamalaki din na naranasan ni Rachel. Tapos, ayun nga po, tiwala. Tiwala lang. Hindi mawawala yung tiwala dapat. Correct. Tiwala sa isa't isa. Tiwala din kay Lord. Yes, syempre. Yan ang Huwag sumuko, no? Huwag sumuko. Tuloy lang. Ganun talaga. Buhay naman eh, wither lang daw po yan. Hindi naman laging na ikaw nasa itaas. Hindi man laging lagi kang nasa ilalim. Ang buhay nga daw ay parang gulong. number one. Dapat lagi. Tama yung sinabi ni parang Ruel na center lagi si Lord. Kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, dapat andyan lagi si Lord. Ano? At syempre, dapat pinag-uusapan din ninyong dalawa. Open kayong dalawa. Yes, open kayo sa isa't isa. Okay, Jack and Poy, number 3. Laging may jack in po ito bro ah. Hindi ka. Try mo ang Jack and Poy. Ito yung mauna lagi. 1, 2, 3. Jack and Poy. Lalo na naman. Okay, number 3. Medyo pahirap na ito ng pahirap, ano? Kung may hahadlang sa pagmamahalan ninyo ni Roel, paano mo ito paglalaban? Wala po na kayo maglalaban. Hindi ko pa yun alam. Hindi ko pa alam. Ano yung paglalaban? Kung may hahadlang sa inyo. Di ipaglaban. Kahit maraming hadlang. Tsaka, kaya naman pati ang magsasama, hindi naman ibang tao eh. Kung mahal nyo ang isa't isa, syempre hindi ka papayag na ano tawag doon? May, Pahirap na ito ng pahirap, ha? yung masira kayong dalawa. Hindi mo hayaang mangyari yun na Kaya, hanggat kaya mo, ipaglaban mo. Tama. Kahit masakit na, kahit sobrang nakakasakit na yung mga taong nasa paligid mo, kahit kung ano-ano yung sinasabi, kung mahal mo, ipaglaban mo pa rin. Wow. Paglalabang ka, bro. Ito, sigurado ito kay Roel, mas maano ito eh. Grabe din to eh. Ang tanong niya. Bro, number 3. Kung may hahadlang sa pagmamahalan ninyo ni Rachel, paano mo ito ipaglalaban? Paghahad lang. Kung may hahad lang. Ano kasi yan, mukhang magkaiba kasi yung sitwasyon, di ba? May mga paghahad lang sa pamilya, di ba? May hahad lang sa kaibigan or paghahad lang sa mga ano pang mga bagay. Pero para sa akin, in general, no, kung may hahad lang man sa amin nilangga, syempre pag-uusapan yan, no? Lahat ng bagay makukuha yan sa maayos na usapan, di ba? Yes. Intindihin natin yung side niya kung bakit siya hahad lang sa amin, di ba? Intindihin natin yung side niya kung bakit siya tutol sa amin nilangga. Siyempre, kung
tayo yung may malawak na pag-unawa. Balansehin natin yung sitwasyon, di ba? Kung meron siyang mabigat na dahilan kung bakit siya humahad lang sa amin, siyempre, i-consider natin yun. Pero kung wala talaga siyang basihan kung bakit siya humahad lang sa amin, siyempre, tayo na yung mismong paglalaban natin silang, di ba? In terms naman sa paglalaban, hindi naman siya mukhang makipagbakbakan talaga. Oo. Siyempre, kausapin, di ba? Kausapin, Sa maayos na usap. yes, kausapin siya, tapos paliwanag sa kanya kung bakit, kung anong katangian nilang kung anong problema niya, di ba? Kasi nga, hindi naman siya totally maghahad lang talaga sa amin ng walang dahilan. Yun nga, alamin kung anong dahilan, siyempre pag-usapan ng maayos. Yun nga, babalansin yung mga sitwasyon, di ba? Kaya para sa akin, no, paglalaban ko silang talagang hanggang sa dulo, Wow. no? Kasi nga, Sana siyempre, Napapasana all si Rizal dito, no? Narinig niya yung sinasabi ni Ruel. Sana all. talaga, kasi nga ganito siya. Oo naman, Yeah. diba? Pwede rin, ay. Oo, talagang napapangako ko yan, no, na Paglalaban. although may mga maliliit naman mga problema ngayon na dumadaan sa amin, di ba? Yes. Kino-consider namin yun as a challenge sa amin nilang. Pero ano kami ngayon, di ba? Napagtagumpayan namin na natapos na, di ba? Natapos yun Nalutas, kumbaga. na hindi kami na separate. Yeah. Hindi kami naapektuhan. Di ba? Sa mga ganun pa lang na mga problema, maliliit pa lang. Doon ko na challenge yung sarili ko kung paano namin i-handle to, ano? Paano namin malalampasan ito. Kasi alam ko darating din yung time na mas marami pa o lalaki pa yung mga problema, mga challenges na darating sa amin. Kaya yun, pinaghahandaan namin nilangga. And alam ko, always put God, di ba? Yes. Always put God in the center of your relationship. Yun. Kasi nothing will be impossible. Galing, ang ganda ng paliwanag, no? Ang ganda ng paliwanag. So yan po mga kalingap, sa mga gusto pong manood sa kabuuan nitong interview ni Vincent, puntahan niyo po ang kanyang YouTube channel, Vincent Calyada, isang scouter ni Kalingap Rab at isa sa mga nakatagpo kay Rachel. Panoorin niyo po, andun po yung kabuuang kwento. Dito lang po sa ating direksyonan, no? Ano ang nakikita natin dito? Ano ang ating napapansin? Napakaseryoso ni Ruel, no? Pagdating doon sa kanyang mga sagot sa tanong niya kay Vincent. At ito namang si Rachel, ayan, nagugulat. Pag nakarinig siya ng medyo kakaibang salita, ano, napapalingon siya kay Ruel. Normal po yan. Kasi alam niyo naman, si Rachel naman, hindi naman, first love team niya si Ruel. At ngayon lang naman to nangyari. So, bago sa kanya. So, yun po ang ating maiksing reaction sa mga gusto pa pong manood. Ayan, puntahan nyo po ang buong episode na ito. At kumuha lang po tayo ng ilang video clips. So, suportahan po natin ang channel ni Vincent Calyada. Ayan. At i-share po natin ang kanyang mga video. At siyempre po, suportahan din po natin si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalingap Rab. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan, mga kalingap, mga kapatid, yung ating munting channel. Ayan, Bobby TV 143. Sa hindi pa po naka-subscribe, pag-subscribe po ang ating channel. Maraming salamat at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. God bless.